Hello and welcome pong muli dito sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. So, bali dito po nag-aaral tayo kung paano po mag-compute ng materyales, labor cost and equipment cost nitong sample na bahay natin na to na proposed 2-story 4-bedroom residential building. Okay? Sa kasalukuyan po, nagko-compute na talaga tayo. Tapos na tayo sa introduction and then yung pag-aaral ng kung paano magbasa ng plano. So, dito na po tayo sa item number 5, concreting. Ito pong concreting na to, ito lang po mismo yung ating buhos. Okay, ito yung konkreto natin. So, ito yung semento, buhangin at graba. Okay, so sa tingin ko po ito po yung topic na gusto sa karamihan sa atin gustong matutunan itong concreting works na to. Sa tingin ko lang po pati itong BACAD or RSB. Okay? Sa concreting works, punta po tayo dito sa ating sheet number 5. So, ang mga materials natin na kailangan, syempre, semento or Portland cement. Lagay ko na dati, Portland cement. Okay. Kung semento, okay lang naman po yan. Lagay nyo dyan. Okay? And then, gravel. Okay, yan lang po yung kailangan natin, no? Hindi na natin muna isasama yung tubig. Okay, minsan kailangan yung tubig, pero hindi na natin isasama. So, ito yung basic na kailangan natin sa konkreto or concrete. Okay? Bago po tayo dumiretso sa pag-estimate natin or pag-compute, sa pag-compute po nito ng quantity nitong tatlo na to, may dalawang method po. Yung by weight at saka by volume. Yung by weight po, yun po yung mga nakikita nyo sa mga ganto, mga ready mix, sa mga batching plant. Okay, ito po yung mga silo na tinatawag. Ang laman po nito ay semento. So, may po to, computerized to kasi kinukuha pa nila yung mga specific gravity ng mga materyales, semento, lalo na yung mga graba, yung mga aggregates na tinatawag. Okay? Pero hindi po yan yung gagamitin natin. Syempre, mahirap yan. Okay? Yung pangalawang method, yung by volume. So, yung by kahon-kahon. So, ito po yan. Kahon-kahon. Gagamitin natin. Okay? So, estimate natin kung ilang kahon-kahon ba ang kailangan natin. Okay, so sa pag-estimate po nito, kung maaalala nyo, no, may tinatawag tayong 1, 2, 4. Kung naririnig nyo na po yan, no, yung 1, 2, 4 na po na yan po yung ratio nitong tatlo na to. Okay, so ibig sabihin isang kahon na semento, dalawang kahon na graba ay na buhangin, and apat na kahon ng graba. So ito po yan. Yan. For example natin yan. So, isa, dalawa, then apat. So, pag halu-haluin po natin yan, so, yun po yung mixture niya. Okay? Ngayon, mapansin nyo po sabi natin by volume. So, ibig sabihin, dapat volume din yung semento. Ang problema, kapag bibili natin yung semento, nakasako. Yung 40 kg na sako. No? Ibig sabihin po nun, yung 40 kg na yon, ang equivalent po nun is isang kahon. Okay, sinubukan ko po talaga to sa actual. Talagang saktong-sakto. Hindi naman siya sobrang 100%, pero halos saktong-sakto po talaga yung isang bag na 40 kg na semento sa isang kahon na 0.3 by 0.3 by 0.3. So, yan po yung kahon natin So, 0.3 or 1 foot by 1 foot by 1 foot. Okay? So, yan po yung kahon natin. Okay, so, yung mixture po natin, ganyan. So, paghahaluin natin, so, yan yung ratio o mixture ng ating konkreto. Pero hindi pa po yun yung kailangan natin sa pag-estimate. Okay, so sa pag-estimate po, kailangan natin syempre yung volume na kailangan natin. Okay, halimbawa may volume tayo na sample lang po So halimbawa may footing tayo na na lagay lang ako 1.5 by 1.5, and then thickness niya na 0.3 times, sabihin natin na 10. Halimbawa lang. Sa footing yan, So, 6.75 cubic ang kailangan natin. Okay, 6.75 cubic na konkreto. Okay, ngayon, madali lang po ang pag-estimate nitong tatlo na yan. Okay, ganito po yan. Pag kukunin natin yung number of bags, kasi bags to, di ba? Bags, and then ito, cubic meter. Naka-cubic meter yan Okay. Pag-estimate natin yung kung ilang sako ng semento, ito po ita-times lang natin siya sa 9. Ganyan lang po kasimple, no? And then ito ita-times natin sa or i-divide natin sa dalawa. Divide natin sa 2.
Okay? And then sa graba, as is yan. Okay? So ito, syempre, 6.75, round up na natin 61. Wala naman po tayong mabibiling 0.75 na bag ng semento. Okay? So ito po yan. Ito, bags, and then cubic meter. Okay? Kaya, ang pinakakailangan lang talaga natin, volume. So, pag may volume na tayo, ma-estimate na natin, ganun lang kadali. Okay? Pero, i-explain ko lang po, no? Halimbawa, may 1 cubic tayo na kailangan. For example, 1 cubic tayo na kailangan. Okay? Sabi natin, unahin ko yung graba. Yung graba na kailangan natin is equals din dun sa kailangan na, so required na volume. So, 1 cubic din. And then sa sand, kalahati nito. Divided by 2. Okay, dito, itatimes natin sa 9. Okay? Ganyan po. Okay, ito, mapapansin nyo lang po kapag, syempre, pag sasama-samahin natin yan, makakabuo tayo ng 1 cubic, no? Pero baka kasi may magtanong sa inyo, pansinin nyo to 0.5 tapos 1, syempre, pag sasamahan natin yan, so, 0.5 plus 1, so 1.5. So, ibig sabihin, so, sobra na ba dito? So, hindi po. Bakit? Siyempre, kapag bibili tayo ng graba, hindi naman yan solid na na bato na 1 cubic. For example, ito. 1, 1, 1. Okay, so ito po yung 1 cubic. Okay. So, wala ka naman pong mabibili na ganito ka-solid na graba. Okay, siyempre, ano po yan? Maliliit na bato-bato. Okay, so yun po yung pagbibili natin. So, ganyan siya. May mga void sa gitna. Tama? May mga void po yun sa gitna. Ngayon, yung mga void na yon ang mag-fill doon yung itong buhangin. Okay? And then, syempre yung buhangin, may mga void pa rin po yun, may mga spaces. Ang mag-fill po doon is yung semento at saka tubig. Okay? So, I hope naintindihan nyo po kasi baka yung iba magtaka 1 cubic ang kailangan, ito 1.5 na, and then may semento ka. Hindi sobra-sobra na bu. Okay? So, hindi po ganon. Okay, so, siyempre, kapag bibili tayo ng graba, hindi siya solid. Siyempre, may mga void spaces. So, yun po yung ibig sabihin yan. Okay. Ito pong, natin, ang tawag po kasi dito is cement factor Yan. Yan, nagbabago-bago po yan sa desired na strength na kailangan ng concrete natin. Siyempre, hindi po para-parehas yung strength ng concrete. Pero, yung typical na ginagamit natin sa mga ganito, okay, so ito lang po yan. So, kumbaga, lahat na ng structural element na nandito sa ating building, yan. Balikan ko lang yung as a whole and then yung concrete. Yan, yung from footing, column, beam, and then slab, and then stair. Lahat po gagamitin natin. So, ito po yung ratio niya. So, 9.5 at saka 1. Okay? So, yan po yung gagamitin natin. So, kapag gusto nyong mas malakas, so, dadamihan nyo po yung semento, syempre. Okay? So, marami pong factor kung paano po makompute yung strength ng konkreto natin. Tinetest po yan, no? So, ang number 1 factor po para sa akin is itong graba. So, yan, may mga ibang klase kasi ng graba. Yung crush, yung round. Yung crush, depende pa kung yung galing sa round, tapos kinrush lang, or galing sa quarry na talagang, kinakrush na solid na bato yung malalaki. Okay, so yung mga ganun po, yun po yung mga factor kung bakit nagbabago. Pero, ito po yung gagamitin natin sa ating sample dito sa ating estimate. Okay? So, ulitin ko lang po, kapag may cubic meters tayo na kailangan, pag kukunin natin yung number of bags ng semento, i-times natin sa 9. Sa sand naman, i-divide natin sa 2. Okay? And then sa graba, as is yung volume. Okay? So, in short, ang pinakakailangan po talaga natin yung volume natin. Okay, dito tayo magtatagal. Kailangan nating makuha yung volume ng ating concrete. Okay, so itaas ko lang po yan. Hindi ko naburahin para pwede nyo pong balik-balikan. Okay, so as usual, parang yung sa gravel at excavation, meron tayong separate na na tabulation. So kopyahin ko lang po ito. Yan, kopyahin ko, and then itabi ko na doon. Huwag ko nang ihiwalay para makita nyo po ng mabuti. Okay, so yan. Marami-rami po tayong i-estimate yan. So baka dalawang beses or dalawang parts itong ating video na pagdating lang dito sa ating concrete works.
Okay, so burahin ko na po itong sample natin na 1 by 1 by 1. Okay, so ito po yung mga ito na mismo yung ating estimate yan. Ito na mismo yan. So footing, yan, wall footing, and then beams, tie beam yan, second floor beams, and then slab on fill, then second floor slab, column syempre, and then roof beam, and then itong isa, column din kasi yan. So yan yung C3 natin, and then ito yung planted column. Okay, so beam din niya ito. Okay, so yan po yung ko-compute natin kung ilang cubic po ba yan. Okay, so kagaya ng sabi ko kanina, once na may cubic na tayo, makompute na natin, madali na lang po yan. Okay, so yun, umpisa natin pag-compute ng volume. So unahin na natin syempre footing. Okay, footing. Okay, so yung label ng footing natin sa plano, dalawa, F1 and F2. Okay, so yan. So diretso na tayo dito, estimate na natin yung estimate, i-compute natin yung concrete. Ilang piraso ba? So 5 and 4. Yan kung sige, balikan na nga lang natin para para makita nyo talaga. Okay, so F1, 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 F1. So 5 po yan. And then yung F2, 4 naman. Okay, so ilang beses na natin nakita yan? So 5 and 4. Okay, so yung height nya or thickness, pares lang po yun, height or thickness. Okay, so siguro mas maganda ang gamitin ko thickness, kasi thickness naman talaga to. Okay, so yan, thickness na yan. Ito tanggalin ko na para para hindi kayo masyadong malito, para madali yung pag-open natin ng ating SketchUp. Okay, so thickness, unahin ko na 0.3 yan. Bakit 0.3? Syempre kabisado ko na yung plano. Ayan 0.3, 300 yung thickness ng ating footing yan. Pares yan, F1 and F2. So ito po yan. So yan, ito yung thickness nya. Okay, so bali ito yung volume ng dalawang footing natin. Okay, so ito yung 1, 2, ito 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung F1, and then yung titirang 4 yung F2. Okay, so yan. So ang ating width 1.5, 1.5, and then ito 1.2, 1.2, and then 0.3 din. Okay, kung gusto nyo pong i-review, pwede nyo pong balikan yung plano, and then ito, i-times na natin. Yan, kunin natin yung volume nya, and then ganun din to, i-scroll, copy ko na lang dyan. So I hope okay po tayo dyan, no? And then next natin ay column. Okay, so sa column natin meron tayong 4 na column, C1, C2, C3, and then PC or planted column. Okay, so yan mga yan. And then sa C1, ilang C1 ba ang kailangan natin, or ilang C1 ang nasa plano? Check natin dun sa ating footing column layout. So dalawang klase ang C1 natin, no? Ang column natin, no? C1 at C2. So yung C1 natin kapartner nung F1. So yan, so 5 siya. 5 siya, and then yung C2 4. Okay, so 5 and then 4. Okay, and then yung height nya, lagay na natin yung height. Paano ba mag-compute ng height? Okay, so pag-compute ng height natin, so unahin muna natin ito. Okay, so syempre dito mag-uumpisa yung height, hindi dito sa bottom, kasi nga syempre ano na yan footing na yan. So dito tayo mag-uumpisa. Yan, so ilabas ko lang yung ating yan. So yung height nito, yan ko lang, no, gawan ko lang ng ito, teka lang parang for illustration purposes lang, no. So yan, so yung height ng ating column from top of footing pa hanggang dito sa finish grade line ay 1.2. ayun, makita nyo po dito, no, sa may lower right corner 1.2. okay, nandito rin po yan sa plano. Okay, of course nandito yan sa plano, so 1.2 po yan. Okay, tandaan nyo po, no, 1.2, and then may 0.1 ka pataas ng tie beam. Okay, so ngayon ito lang pala ang kailangan natin, 1.2. Punta tayo dito sa elevation natin, kasi doon natin makikita yan. So ito sa front elevation, ito yung finish grade line, no. So yan, so finish grade line, pababa dyan 1.2 yung ating column. So ang kailangan natin is finish grade line hanggang taas.
So hanggang dito. Hanggang dito yung column natin. So ano ba yung height niyan? So based sa plano, pwede nyong sukatin, o computein. Ayan o, 0.3 plus 3.2 plus 3 meters. Okay? Pwede rin naman na ito. Ayun, nakalagay na 6.5. So ito yung 0, 0 natin kasi is finished grade line. So 0, 0 hanggang doon 6.5. So 6.5 ang kailangan natin plus yung 1.2. Okay? So yung height natin 1.2 plus 6.5 7.7. Okay, syempre parehas ba sila ng ating C2? Okay, double check natin. Pero parehas yan. Okay, bakit? Kasi nga parehas sila na 1.2 yung lalim. Okay? 1.5 rather. So 1.2 na lang kasi yung naiwan. Okay, so 1.2 and then syempre mapansin nyo naman dito sa plano na parehas sila hanggang taas. Okay, so ganun din. So parehas siya. Ilagay ko dito 7.7 din. Okay? Yung width naman niya yung width niya, puntahan natin yung plano. Syempre, ayan wait lang. Ito. Column schedule. So ito yung size niya. 300 by 300 or 0.3 by 0.3 yan. 0.3 by 0.3. Okay, so 0.3. So pwedeng ilagay nyo sa thickness pero dito na lang sa length. Pag pinag-times naman, wala naman pong ano yan halos bearing. Okay? So 0.3, parehas po silang 0.3 Yun nakita natin 300. Okay, so kunin ko na yung volume niyan kasi meron na tayong height, meron tayong width, meron tayong length. Okay? So yun po yung kailangan kapag volume, no? Tatlo dapat ang kailangan. Kagaya nitong sa footing, tatlo. 1, 2, 3. Yan. Ngayon, i-times natin kung ilan yan. Nandito yan sa quantity. Okay? So ito, i-times natin dito. Times. Okay? So pansinin nyo, pwede nyo pong gawin to sa papel lang, no? Okay? And then drag ko na to. Okay? And then next po natin C3. Okay, ano ba yung height ng ating C3? Hanapin natin yung plano na saan ba yung C3 nakalagay ulit. So dito siya. Pansin niyo, roof beam framing plan. So C3. Ano bang height niyan? So try nating tingnan dito sa elevation. Medyo hindi malinaw dito sa elevation. Try kong tingnan doon sa dito sa ating roof framing plan. Ito. Wala ding nakalagay. Ayun, may nakalagay pala. 2.05. Ayan 2.05. Ayan top of C3. So from roof beam, which is yung ating end na 6.5. So top down ng ating C3 is 2.05. So ibig sabihin 2.05 ang isa lang pala to, isa lang, and then 2.05. Okay? Ngayon yung width natin, ano bang size niyan? Anong size ng ating C3? Ayun, C3 natin ay 200 by 200 or 0.2. Okay? And then drag ko lang din yan. Okay? Ang next po natin yung PC. Asan ba yung PC ulit natin? Tingnan natin yung plano. Planted column. So yan, wala. Andito siya sa ating tie beam layout. Ayun PC. Okay? So yung height ng PC natin ay ano bang height niyan? So yung height na yan ay from top of tie beam kasi nga pansinin niyo to ito illustration para mas ma-imagine niyo. Sa top ng tie beam hanggang ilalim nitong biga na to. Okay? So kunin natin yung top of tie beam natin. Top of tie beam. Ayan, so top of tie beam natin. So yan. Maalala nyo, no, ang finish grade line natin 0, 0. So ito 0.1 na yung elevation nya. Okay? Yung elevation po kasi ginagamit natin yan to locate elevation. At the same time, may purpose po yan para makuha natin yung mga height ganyan. So difference in elevation, yun po yung height natin. Okay? So ito top of tie beam. So balik po tayo dito sa ating front elevation. Ayan, so 0, 0 dito. So magdagdag tayo ng 0.1 and then itong sa second floor magdadrop tayo dyan ng taas or depth ng ating beam doon. So tingnan natin yung beam.
beam layout. Okay, so nandito siya sa second floor beam. So ito yan, yung B1 na yan. Ano ba ang height niyan? Ano bang dimension niyan? So ito po siya. Puntahan natin sa beam schedule. Excuse me. So ang B1 natin 0.35. Okay, so balikan natin tong ating front elevation. So 0.35 daw. So ibig sabihin dito 3.2 plus 0.3 minus 0.1, napansin natin kanina, minus 0.35. Okay? So, yun po yun. Lagay natin dito. Isa lang siya. Yung height natin, 3.2 plus 0.3 minus 0.1 minus 0.35. Okay? So, 3.05 ang ating height. Okay? So, and then yung dimension ng ating PC. Tingnan natin yung dimension ng PC natin. PC yan. So, malit lang. 0.15 by 0.2. Okay, so 0.15 and then by 0.2. Okay, so drag ko lang din. Okay, so yan po ang ating volume ng PC, 0.09. Okay, next po natin, wall footing. Wall footing natin. So, WF. Quantity, isa lang. So, wag na natin ilagay. So, ang kailangan natin sa wall footing, yung length. Okay, so yung haba ng ating wall footing. So, balikan lang natin yung wall footing layout. Yan, so yan. Which is, nakuha na natin dun sa ating excavation. Tama? So, dito natin nakuha yan sa excavation. So, hanapin natin yung length niya, excavation ng wall footing, yun, 8.3. Formula na natin, 8.3. Okay? And then, yung ating height or thickness, hanapin natin ulit yung ating detail. Okay, page 19 or S8. So, ang dimension 0.3 by 0.15. Okay, so yun po. Dito ko na lang ilagay sa thickness 0.15, no? Then 0.3. Okay, so pag itatimes natin yan, makuha na natin yung volume ng wall footing. Okay, so 0.37. Okay, so next po natin, beam. Medyo marami-rami itong beam na to eh. Okay, beam. So unahin na natin sa, ilista natin yung mga beam natin. So ilang klaseng beam ba yan? So ito, lagyan ko na dati ng ano, no? Ng paabang. Tama ba to? Volume for concrete. Yan. Kumbaga allowance natin. Baka bakit ayaw niya? I-copy ko na nga lang. Ano ba tayo? Ay, sorry. Naka-hide pala kasi. Yan, makikita nyo tuloy ito. Okay, yan. Makikita nyo yan. So, ang gagawin ko na lang, para hindi kayo malito, itataas ko na lang po, no? Para hindi lang kayo malito. So, huwag nyo na lang pansinin yun. I-explain ko po yun later on. Don't worry po. So, ito. Ay, itataas ko lang. Okay, so, yan. Merge down. Ito, ayaw kasi talaga yan minsan ng Excel. So ito, taas ko lang ulit. Ayaw, naka-merge pa ba? Ito, isin ko lang po, no? Okay, so yan, tuloy po tayo. Okay, sa beam natin, ilang klaseng beam ulit. So, tuntahan natin tong detail ng beam. Yung details or beam schedule, yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. So, TB, B1, B2, B3, B4, and B5. Okay, so, B1, B2. Sa B2 po, ganito ang gagawin ko. B2 sa second floor, and then B2 sa roof beam. Okay, so kasi mamaya makalalaman nyo kung bakit. Sa second floor kasi may mga B2 tayo. Ayan, oh, asan na ba yung B2 natin? B2, ayun, yung B2, no? B2, then B2, and then sa roof beam B2 rin. Okay, so paghihiwalayin ko po sila, mamaya may makikita nyo kung bakit. Okay, so B2, and then ito, i-copy ko na yan. Okay, so next natin sa B2, B3 syempre, B4, and then B5.
Okay, so pagsamahin ko tong 6 na to as beam. Okay? Sa tie beam natin, ang kailangan natin ay hindi natin ilagay yung quantity. Kunin na natin yung total length. Okay, yung total length ng ating tie beam, ito, yung tie beam natin na yan, or kung gusto nyo ma-imagine sa 3D, yan, i-hide natin. So, ito po yung tie beam natin. Okay, so, kung i-hide ko to, yan. So, ileles natin yung ano, try kung ano, wag isama yung column. Okay, so yan. So, yan yung tie beam natin. Kunin natin yung total length nyan. I-hide ko din itong wall footing. Okay, so kunin natin yung length nyan. Actually, nakuha na natin yan. Saan po? Dun sa excavation natin. Okay? Pero, explain ko pa rin din. Okay, so yung ating length nyan, ito, 4 meters, ileles natin yung kalahati ng column, Okay, so 4 minus 0.15 minus 0.15, and then itimes mo sa 6 kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, parehas kasi na 4. Dito din sa kabila. So, 3.5 minus 0.15 minus 0.15, which is 3.2, times mo din sa 6. Yan. Okay? So, yan din po yun, yung ating sa excavation. Yan. Beam, tie beam yan. Yan o. 3.7 kasi 4 minus 0.3. Yan, 3.5 minus 0.3, 3.2. Yan. So, ano na natin, i-formula na lang natin. So, concrete natin, yung length ay naka-formula sa ating excavation, 41.4. Okay, yung ating thickness or height and width, so 0.25 by 0.25 po yan. Okay, so kabisado ko na po syempre, pero pakita ko lang din, baka ayaw nyong maniwala. Okay, so 0.25, ayan, 0.25 by 0.25. Okay, kunin natin volume nyan. So kasi may length na tayo eh, tatlo na yan, tatlong dimension na kailangan natin sa volume. Okay, 2.59. Okay, next po natin B1. Okay, yung B1 natin, puntahan natin yung plano. Sana yung B1. So, ang B1 natin sa second floor lang, wala. Ayan ang B1 nya, B1. So, mapapansin nyo po yung B1, parang yung location ng tie beam natin. So, dito lang, parang yung main beam siya. Ayan o. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, yun. Dito naman sa roof beam, walang B1. So, ang B1 is nasa second floor lang. So, kapareho ng tie beam at isama natin to, yung cantilever or overhang. Cantilever yan, overhang itong B3. Okay, so B1 yan. Okay, so yan, alam na natin yan eh, itong sa loob kasi same length ng tie beam. Ngayon ito na lang nasa labas, yan, pati ito. Okay, ano bang haba niyan? So pansinin natin. So yung total length daw nito from center papunta dun sa labas 1.35. Eh ngayon alam naman natin yung size ng column 0.3. I-divide natin sa 2 kasi kalahati, no? So ibig sabihin 1.35 minus 0.15, which is 1.2. Okay, so 1.2 times 4 kasi 4. 1, 2, 3, and 4. Okay, so ilagay natin dito sa length. So ito i-times equals natin yan plus 1.2 times 4. Okay, so ang ating height, dito tayo magkakatalo. Sa pag-compute natin sa second floor, ganito po ang pag-estimate ko. Second floor. Ngayon, pag nag-estimate po ako nito, ang ginagawa ko, nileles ko yung thickness ng slab kasi ganito po yan, 'di ba? So drawing ko lang, no. So halimbawa 350 by 200. Okay yan. Then 350 din yan, yan. Yan, so copy ko lang. So yan yung biga natin, no. And then dito yung slab natin. So ito yung slab. Yan. Then yung slab natin, ang thickness kasi niyan 5 inches or 125 millimeter or 0.125. Okay, so ang mangyayari ganyan naman talaga ang buhos niyan, 'di ba? So yan. So ang ginagawa ko po,
pag nag-estimate ako ng, ito katawag po kasi dyan, suspended slab, kasi nga, nakasuspend siya. Okay, kapag ganyan po, ang ginagawa ko, pag i-estimate ko yung volume ng ating beam, ililis ko ito. Yan. Yan, ililis ko to. Para madali yung pag-compute, kasi ito, isasama ko na yun sa slab. Okay, so kumbaga, pag i-estimate kasi natin yung slab, kapag estimate kasi natin yung slab na as a whole na yung beam, ibig sabihin ileles-les mo pa yan. Okay, kapag kasi ang ginawa nyo is kagaya nito na ileles mo yan, so kapag i-estimate mo na ngayon yung slab sa second floor, as a whole na siya. For example, ito na siya, sample lang R. So ito yan, and then kunin mo lang yung thickness na 0.125. Okay, so yan na po yan. Okay, so parang ganyan po, no? So ito kasi, itong part na to, ito yung sinasabi ko, yan, kesa sa ileles-les mo pa yun sa gilid, so hindi na, mas madali po yung ganito, no? So ileles natin yung thickness ng ating slab, which is 0.125 millimeters. Okay, so kunin natin yung height ng ating B1. Ano bang height ng ating B1? B1, yan nakalagay 0.35. So 0.35 minus 0.125. Okay, so 0.225. And then yung width niya, ano ba nakalagay na width? So 0.2. 0.2. Okay, so makompute na natin yan. Okay, so yan. Okay, so usually naman po, baka kasi may magtanong sa inyo, paano kapag, kung sakali lang, paano kapag magkaiba yung strength ng beam at saka sa slab? Okay, so paano ganun? Siyempre, pag ganun, i-separate mo siya, gawin mo siyang buuin mo siya. Okay, so ang problema lang dun, ibig sabihin ba magkaiba yung buhos, mauuna yung ating beam kaysa dun sa slab? Usually naman po, ano lang yan isa lang yung strength niyan sa beam at saka sa slab. Okay, syempre kasi kapag binuhusan to, sa atin kasi nasanay tayo na iiwan yung yung beam ay yung sa slab, 'di ba? Iiwan yung buhos sa taas. Pero kapag high rise po, minsanan yung buhos niyan. Ibig sabihin, minsanan yung halo, minsanan yung mixture, minsanan yung strength niya. Okay, so ibig sabihin, okay lang yung ganitong pag-compute natin. Okay? Next po natin, B2 roof, second floor. So second floor, so focus tayo dito sa second floor. Yan, second floor sa B2. Asan ba yung mga B2 natin? Ang mga B2 natin yan, 1, 2. Meron pa ba? B2 natin. Yan, at saka yan, wala naman So dalawa lang. So ano naman ang haba niyan? Okay, ngayon, kung gusto nyo talaga ng accurate, ganito yan. Zoom in ko lang. Okay, so yung 4 meters na yan kasi, gitna, no? Yung mga beam natin, itong nasa taas, yung along grid line A, sagad yan sa gilid. Pero itong grid line B, nasa gitna. Okay, tingnan natin dito. Okay, so, ito yung sinasabi ko. Sagad siya sa gilid. Wait lang. Iba pala tong ko. Ito, teka lang Ito lang magkaiba. Yan. Pinalitan ko pala to. Ito. Dapat. Ito kasi, dun sa plano natin, nakaganto siya. Okay, nakaganyan siya. Ayusin ko na lang din. Nandito na rin lang tayo. Okay, so, yan. Dapat ganto. Okay, so, mapansin nyo. Ito, yan. Okay, so banggitin ko na lang din bakit nagkaiba yan, kasi pinalitan ko, kasi mapansin nyo, no, di ba CR yan? Kung CR yan, syempre may wall ka dyan, may wall ka dito. Punta natin yung floor plan. Ito yun, no, sa second floor. Okay, so CR to, syempre may hollow blocks dyan, may hollow blocks. Ngayon, yung una kong ginawa, dito ko naglagay ng beam, dito wala ng beam. Okay, pwede nyo lagyan dyan, pero ako hindi na. Ngayon, kaya ako pinalitan kasi na-realize ko na mahaba masyado to. So, ang ginawa ko, dito ko nilagay yung beam,
ito maiksi lang, so hindi ko na nilagyan ng beam dyan, kaya pinalitan ko. Okay, so yun lang. Segue. Anyway, ganito po yan. Ito yung sinasabi ko ng mga beam. So yung beam natin naka-flash. Ang ibig sabihin po ng naka-flash, nasa may gilid. Okay, and then ito nasa gitna. Okay, so bago pala ako magtuloy, mapansin nyo to later on i-explain ko yung kung bakit magkaiba. Okay, pero ang short explanation niyan, terrace kasi yan, so dapat mas mababa dyan. Okay, kaya mapansin nyo mas nakapababa. Okay, so balik tayo dito. Ngayon, ano yung length ba nyan? Okay, so kung gusto nyo makuha yung talagang length nya based sa plano, ang gagawin nyo dyan is itong 4 meters, ipa-plus ko yung kalahati ng column which is 0.15, and then ileles ko na naman yung width ng B1. Tama? Ayan o, mapansin nyo may space dyan. So 4 meters galing dito dyan sa manipis na line, ipa-plus ko yung, kasi kalahati yan o, ipa-plus ko yung 0.15, and then ileles ko na naman yun. Okay, ipa-plus ko yung 0.15 para sakto dun sa gilid, and then para yun po yung para mas mabilis yung pag-minus natin. Okay, so and then dito naman sa kabila, ileles mo yung length width ng ating B1. Okay, mapansin nyo medyo matrabaho po yun. So ang pinakamadaling pag-compute niyan, so ito na lang, gamitin nyo na tong 4 meters. And then ito namang sa kabila, B2 3.5, para hindi na po tayo masyadong mahirapan. Okay, yang mga discrepancy na yan, maliit na bagay lang po yan. Okay, kung gusto nyo naman na talagang saktong-sakto, gawin nyo po yun. Okay, pero I suggest wag na. Okay, so choice nyo pa rin. So yung length nya, so 4 plus 3.5. Okay, so double check ko lang, wala nang ibang B2 no. Sa second floor, dalawa lang. Okay, mostly B1 eh. Okay, so yung height nya, same pa rin. Ileles natin yung thickness ng width. Thickness ng slab. Pero kailangan natin makuha yung height nya, which is 0.3 minus 0.125. Okay, mali yung aking yan. And then yung width nya 0.2 rin. Okay, so 0.2, ayun o, 200. And then gagawin na natin dyan, syempre times. Okay, meron na tayong B2 second floor. Next po natin ay B2 roof beam. Sa roof beam natin, punta tayo sa roof beam. Yan, sa roof beam natin, ang mga B2 natin ay parang yung sa tie beam, pansinin nyo no, dyan lang sa palibot. Yan, kasi yung mga intermediate B4 siya. Ayun no, mapansin nyo, dyan. Dito. Okay, so ibig sabihin, yung length natin dyan, same sa tie beam ng length. Okay, ngayon, dito tayo magkakatalo sa dimension nya. Kung dito sa second floor, niles natin yung ating thickness ng slab, dito, hindi na. Kasi nga, wala naman ng slab dyan eh. Tama? Wala naman ng slab dyan sa roof beam. Okay? So, kukunin natin siya na buo. So, 0.3 yun. Okay? And then, scroll ko lang. Okay, next po natin, B3. B3, asan ba ang mga B3? Okay, ang mga B3 ay yung mga overhang. Yan. B3 yan, B3. Okay, so, maliit lang po yan. B3 natin. So, yan, kung gusto nyo ulit makuha yung eksakto nyan, parang yung in-explain ko kanina dito sa B2, pwede nyo gawin. Pero ang gagawin ko dyan, para mabilis, so 3.5 na gagamitin ko dyan. 3.5 at 3.5. So, dalawa lang. Wala nang iba. So, 3.5. Pasensya na po sa medyo maingay na bata. Medyo nagigising na ang aking anak. Pasensya na po Pero hopefully malinaw pa rin po ang aking audio. Yun naman po importante. Okay, so B3 dimension natin 0.35. Iyon, since second floor yan, ileles natin yung thickness ng slab. Okay, so 0.35 minus 0.125. Okay, i-pause ko lang. Okay, so balik po tayo dito. Kuha na natin yung height. So niles natin yung 0.125 na thickness ng slab ulit.
And then yung width niya 0.15. Okay, manipis lang po talaga yan kasi nga kagaya nung na-explain ko, sa dulo lang naman yan. Okay, so kompleto na. I-ano na natin to. Sakto na, 3.5 na dalawa. So 7. So yan, i-drag ko lang din ulit. And then next natin, B4. Saan ba natin makukuha ang B4? I think wala dito, no? Wala sa second floor. So ang B4 natin sa roof beam. Yung mga maliliit. I mean mga intermediate. Okay, anong bang haba niyan? So ito, ang B4, 1, 2, 3, 4, 5. So 5. So yan, ang haba nito 4 meters. So 4 meters din to. And then 3.5, 3.5. And then ito 2.075. Okay, so dalawang 4 meters, dalawang 3.5, and then isang 2.075. Okay, so once again, kung gusto nyo pong kunin yung sakto nyan, pwede rin lang naman. Okay, yun nga lang, matrabaho masyado. So 4 times 2 plus 3.5 times 2 plus 2.075. Okay, so 17.075 yung length natin. Okay, so yung ating height, since nasa roof beam siya, dapat yung buo, wag tayo mag-less ng thickness ng slab. Okay, yung height niya 0.3 and then 0.15 naman. Okay, yung width. Okay, so 0.3, 0.15. Okay, meron na tayo niyan. Okay, next po natin, lastly, B5. Ano ba yung B5? Ba't may butal na B5? So yung B5 po ay gagamitin natin dito sa ating stair. Ito yan, maliit na yan, bulinggit na yan. Okay, nga ngayon, anong haba ba niyan? So yung haba ng ating B5 ay tingnan natin dito sa second floor. Second floor ba? Wala kasi dito nakalagay kasi nasa in between siya ng ground floor at second floor, no? Pero pwede nating ma-assume yan. So itong buo, ito na yan. Ito yan, no? Yan, papunta doon. Ito ng 2.15 gamitin natin. So 2.15 na yung haba niya. 15, and then yung height niya, since may slab dyan, di ba, may slab dyan, i-less natin yung thickness ng slab. Okay, yung height niya, tingnan natin ulit, yung ating 0.2, no, 0.2, so ito 0.2 minus 0.12, 0.15 to, no, and then 0.15 din to. So 0.15 ang ating, okay, ito 200 yan, oh, kasi nga 200, pakita ko lang yung 0.15, sobrang tayo. Ayan, so yan, 150 kasi yung thickness ng slab ng ating stair. Okay, so 150, so kaya maiwan dyan, maliit lang, 0.05. Ayan, oh. And then yung thickness naman niya, yan, yung haba niya, yan, tingnan natin doon. So ito yan, 0.15 pa rin. Ayan, 0.15 din. Okay, so yan, meron na tayong volume na ganyan. Okay, so medyo mahaba na to. Next part na po natin yung iba, yung ating canopy, slab on fill, suspended slab, stair, at saka septic tank. Okay, so yun lang po. Thank you and God bless, and see you sa continuation po nito. Okay.